Magiging masaya ka ba 'pag binigyan ka ng malaking pera? Magiging masaya ka ba na nakatira sa isang mansyon pero mag-isa? Magiging masaya ka ba 'pag pinagpalit mo siya para sa pera? Ako nga pala si Stephen, isang normal na tao na pinagpalit ang taong mahal ko sa pera. Grade 8 ako nung una kami magkakilala. Pinapunta ako na sa faculty room dahil pinapagalitan ng teacher ko kasi nag-cutting na naman daw ako. Sabi ng teacher ko, wala na daw akong patutunguhan sa buhay dahil palagi na lang daw akong wala sa klase niya hanggang sa may kumatok sa pinto ng faculty. Sir, magpapasa lang po ng letter according po dun sa absent ko. Siya nga pala si Emily, tapon at pinamasipag sa classroom namin. Di mo to gayahin si Emily. Nag-absent lang ng isang beses, may letter na agad na nakahanda. Tapos ikaw, cutting ka ng cutting, di ka pa gumagawa. Sir, alangan namang maging katulad ko yan. Masaya yan sa pag-aaral niya eh. Ako hindi. Paano di ka masaya sa pag-aaral? Sir, pag kami mga bobo at mahina makaintindi, nagkamali, pinapagalitan agad. Yan sa Emily, napakatalino niyan at ang bilis makaintindi. Nakadepende naman kasi yun sa kagustuhan mo talaga matuto. Kung gusto mo talaga ang isang bagay, hindi ka magsasakang pag-aralan to. Kaya nga ako lagi nasa com shop kasi doon lang ako magaling. Tignan mo, kung kaya mo naman pala matutunan yung isang bagay, bakit di mo rin gawin sa pag-aaral, diba? Ay Emily, balita ko 89 ka lang sa science. Pwede ka di makapasok sa with highest honors dahil sa grade na yan. Sir, dahil naman yung sa quiz na hindi ko napasukan nung absent ako, sir eh. Ganito Emily, tulungan mo tong si Stephen sa mga school studies niya at i-ensure ko na makakapasok ka sa with highest honors. Sige po, sir. Payag na po ako. Pero paano ko naman po itong mapapasunod si Stephen? Stephen, kapag di ka sumunod kay Emily, ipapatawag ka magulang mo. Parang di na kayo nasanay, sir. Lagi niya naman pinapatawag parents ko eh. Papatawag ko sila para sabihang ipapadrop out kita sa eskwelahang ito. Hala sir, seryoso ba sinasabi niyo? Mukha ba ako nagbibiro? Di pwede sir na madrop out ako. Magtatawag ako ng mga tropa ko nito. At tropa mo pa talaga nintindi mo eh, no? Sige na, sumunod ka na kay Emily para mapasa pa kita. Oh, asan si Stephen? Nako, mukhang nasa com shop na naman. Hay nako, teka nga, dadaanan ko muna siya. Maga pa naman. Oh, meet. Hoy, tumayo ka nga dyan. Gusto mo ba talaga bumaksak? Oh, sino yan pre? Jowa mo? Yak, assistant ko lang yan. Ah, assistant pala. Sige, susumbong kita kay sir. Joke lang. Di naman ito mabiro. Ito na, tatapusin ko lang at papasok na ako. Anong tatapusin? Ngayon ka na tumayo at ayaw ka mali. Di mauna ka na pumasok. Di ka talaga tatayo. Bakit? Ano gagawin mo? Tatawagin ko parents mo para isumbong ka. Kala mo naman alam niya number ni mama. Ay, hindi ba sinabi sa'yo ni Sa na binigyan niya kontak ng mama mo? Napatayo na. Masunurin ka naman pala eh. Lumipas ng 2 buwan na lagi siyang tutor sa akin. Ewan ko ba sa babaeng yun? Ba't gusto niya maging with highest honor sa school namin? Papel lang naman yun. Bakit ba gusto mo magkaroon ng with highest honors? Secret ko lang yun. Balang araw malalaman mo. Ay, salamat. Uwian na din sa wakas. Ops. Teka lang, Mr. Stephen. Oh, bakit po, sir? May bibigay ako sa inyong 2 ng special project. Ha? Bakit naman, sir? Di pa ako tapos. Teka lang. Ay, sorry, sir. Ano po ba yan? Yan, sabat kasi ng sabat. Pagtapos yung gawin niyang school project na yan, tapos na din yung tandem niyong 2.
Talaga po, sir? Oo, makakapasa ka ngayong grade 8 mo. At ikaw naman, Emily, makakapasok ka na sa with highest honors mo. Yun, makakabalik com shop na ulit ako. Salamat po, sir. Pero, kailangan nyo na ito mapasa bukas. Hala, sir, bukas agad? May problema? Wala po. Good. Siya. Mauna na ako. Pasa nyo yan bukas, ah. Oh, paano ba yan? Sa bahay niyo tayo. Gusto mo ata mamatay na maaga. Bakit naman? Mga lasinggero magulang ko. Ganun ba? Sige, sa bahay ko na lang. Hehe. Oh, ba't ka tumatawa? Wala. Tara na. Oh, nandito na tayo. Ang laki naman ng bahay mo. Di naman masaya. Di ka pa ba masaya nito? Ang laki-laki ng bahay mo. Hindi. Siguro nabaliw ka na masyado sa pag-aaral. Para di mo makita yung kasayahan na meron ka. Buti ka pa nga, mayayaman kayo ng pamilya nyo. Wala na akong pamilya. Ha? Sino tong nakasabit sa pader nyo? Sila mama at papa yan. Yan yung mga picture nila bago sila pumanaw. Sorry. Okay naman na ako. May gusto lang din muna ako gawin sa mundong to bago sumama sa kanila. Paano sumama? Malapit na din ako pumanaw. Napasa sa akin yung sakit ng buong pamilya ko. Lahat kami meron sakit sa puso. At yung akin, unti-unting nabubutas na. Bakit di mo sinabi? Bakit? May magagawa ka ba sa kalagayan ko? Wala. Actually, meron. Ano yun? Sa'yo ko iiwan lahat ng kayamanan namin dito. Ha? Bakit naman? Ikaw lang naman yung natatangin kong kaibigan. Di ba with highest honors ka? Paano mo nasabi wala kang kaibigan? Yun nga yung dahilan. Masyado akong naging tutok sa pag-aaral. Nasa sobrang tutok ko, hindi ko na namamalaya ang kapaligiran ko. Bakit nga ba nagpupursige ka sa pag-aaral may sakit ka na? Mas maganda enjoy mo na lang buhay mo ngayon. Yan yung kailangan kong gawin bago ako mawala. Gusto ko pagkasama ko na sila mama at papa, mapakita ko sa kanila na nagsipag ako at tinupad ko na yung mga pangarap nila sa akin na makakaroon ng mataas na grades. Alam mo bang dati akong katulad mo? Paano katulad? Dati din akong palahating. Nagbago lang ako nung huli na ang lahat. Ano ba sabi ng doktor sa'yo? Malapit na daw ako mawala. Iiwan ko lahat ng kayamanan ko sa'yo. Basta, pangako mo lang mag-aaral ka at tatapos ka para sa akin. Ano ba pinagsasabi mo? Sure naman ako kahit may sakit ka makakaabot ka ng college yan at magtatapos ka. Sana nga. O siya, gawin na natin yung project at umuwi ka na. Paggabi na din. Graduation at nakapasa na ako ng grade 8. Balak ko sana puntahan si Emily sa recognition day niya para i-surprise siya. Pero pagpunta ko dun wala siya. Pumunta ako sa bahay niya at nakita ko siyang nakadapa ng walang malay. Agad akong tumawag na ambulansya para humingi ng tulong. Makalipas ng buong araw, nagising siya. Pero bago ako pumasok sa kwarto ay kinausap ako ng doktor. At sabi ng doktor sa akin, hindi na daw siya magtatagal. Yung mga nakasaksak na lang sa kanya nagsisilbing buhay niya. At sandali na lang daw ay bibitaw na ang katawan niya. Uy, Emily, musta ka na? Heto, nahihirapan na huminga. Ha? Bakit naman? Di ko din alam. Salamat ka pala, Stephen. Dinala ko ako sa ospital. Ha? Wala yun. Maliit na bagay lang yun sa lahat na tulong mo sa akin. Siya nga pala, Emily. Ito yung medal mo.
Congrats! At with highest honors ka. Salamat, Stephen. Salamat din at mahapunta na ako sa mama at papa kong may dalang medal. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Narinig ko lahat ng sinabi ng Dr. Stephen. Yung alin? Graduate ka para sa akin, Stephen, na regala ko sa'yo lahat ng kayamanan namin pag nakapagtapos ka. Huwag kang ganyan. Proud ako sa'yo, Stephen. At naging matatag ka kahit hindi kayo naalaga ng parents mo. Please, huwag ka umalis. Huwag ka bibitaw. Salamat lahat, Stephen. Emily, natatakot ako. Ayoko na ulit maging Emily? Emily? Hindi. Hindi. Gumising ka. Emily. Nakapagtapos na ako ng college at nandito ako ngayon sa puntod niya. Nagpapasalamat ako dahil naging inspiration ko siya. At humihingi pa sana ako ng panahon makasama siya kahit sandali para sabihin sa kanyang salamat at mahal ko siya.